General! General! Patawad, General. Magsalta ka. Naatasan po kayong samahan ng kalihim upang isagawa ang paglalason sa pinatalsik na Reyna. Sa Reyna? Si Reyna yun. Paano yun nangyari? Anong dahilan? Bakit sa akin binigay ang ganun tungkulin? Hindi ko po alam makasagutan. Ang tanging alam ko lang, nais nila ngayon may isagawa ang parusa. Ministro, 3 taon nang napatalsik ang dating Reyna. Sa palagay ko, hindi na nararapat ang gagawin natin ito. Wala na pong panganib. Isa itong pagkakamali. Siya ang ina ng ating mahal na prinsipe. Kapag naging hari na ang prinsipe, Huwag ka mag-alala. Matatapos din ang lahat. Junshu, uminom ka rin. Alak lang ang sagot sa gagawin natin ngayon. Itabi niyo kabayo! General! Ang pako! Aray! Ano nangyari? Ano lagay niya? Napilayan po siya sa kanyang paa. Ministro, patawad. Hindi ko sasadya. Nakita nyo lahat yun? Maski kabayo, tutol si gagawin natin. Kasi kung hindi, bakit bigla na lang yung natakot at nagwala? Tumigil ka! Nakainom ka ba? Nagawa mong uminom samantalang may mahalaga tayong misyon na dapat gampanan. Patawad, mahal na ministro. Patawad. Kaya mo pa ba? Kaya pa. Kahit na ako'y napilayan, gagawin pa rin ang aking tungkulin. Hindi. Huwag mo ipagpilitan. At ikaw, mamaya ko ipapataw sa iyo ang iyong kaparusahan. Sa ngayon may iba kang gagawin. Ikaw ang magdadala sa kanya sa manggagamot. Opo, ministro. Dahil sa iyong buktot na gawain at malupit na pag-uugali, naging isa kang malaking pabigat sa mga gawain ng palasyo. Gawa ng iyong pagiging ina sa ating minamahal na prinsipe. Pikit mata kong tinalikuran ng katarungan. Subalit dahil sa akin naunang pasya, inusig ako ng aking konsensya at nakaligtaan kong tugunan ang mga pangangailangan ng ating bayan. Kaya naman, upang tuluyan ang maputol ang iyong kasamaan, hinahatulang kita ng kamatayan. Gusto kong makausap ang mahal na hari. Kung yun ang kagustuhan niya, iinumin ko ang lasong nasa aking harapan. Tawagin niyo ang mahal na hari. Wala kang karapatang magdikta. Ito ang utos niya. Gusto ko siyang makita. Gusto kong siya ang magsagawa ng parusang pinataw niya. Pero alam kong hindi niya to kayang gawin sa akin dahil mahalaga ako sa kanyang pamamalakad. Ang ibang ministro, sila ang may kasalanan. Sila ang nag-utos na hatulan ako ng kamatayan. Tumahimik ka! Wala kang karapatang mga tuwiran at dungisan ng karangalan ng mga ministro. Humanda ka. Kapitan! Ihanda niyo na ang paglalason. Diyan lang kayo! Hindi maaari. Ako ang ina ng prinsipe. Gusto kong masaksihan niya ang gagawin niyang pagpatay sa kanyang ina. Ipatawag niyo siya! Tapusin niyo na ang babaeng yan. Isagawa niyo na parusa sa kanya. Huwag kayong makikialam! Huwag kang lalapit! Lumayo ka sa aking likuran! Gawin mo na! Kung hindi ikaw mapapahamak, sundin mo ang utos ko! Hawakan niyo siya.
Huwag niyo akong hawakan! Lumayo ka! Wala kang karapatan! Huwag niyo akong alisan ng dangal. Ako na. Makakaya ko tong gawin na mag-isa. Ako ang ina ng prinsipe. Matuto kang gumalang. Huwag anak! Huwag! Mahal na Reyna! Mahal kong anak, pamunuan mo ang bayang ito. Hinihiling ko sa iyong ipaghiganti mo ang kamatayan ko. Ina, ibigay mo sa prinsipe. Ibigay mo sa kanya para makita niya kung gaano kalupit ang mga taong ito. Kayong lahat na naging saksi sa aking kamatayan. Pagbabayaran ninyo ng malaki ang ginawa niyong ito sa akin. Anak ko! Mahal na prinsipe. Parating na ba dito yung mga nag-aalaga sa akin? Parating na po sila, mahal na prinsipe. Huwag mo sabihin nakita mo ako, ah. Opo, mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe! Asa ka na? Magpakita ka! Magpakita ka na! Mahal na prinsipe! Mahal na prinsipe! Magpakita ka na! Asa ka na? Mahal na prinsipe! Mahal na prinsipe! Nasaan ka na? Kayong lahat na naging saksi ng aking kamatayan. Pagbabayaran niyo ng malaking ginawa niyong ito sa akin. Huwag niyo akong hawakan! Huwag anak! Huwag! Huwag kayong makikialam! Huwag kang lalapit! Lumayo ka sa aking likuran! Mahal na Reyna! Huwag niyo akong hawakan! Mabutit gising ka na.
Inumin mo. Makakabuti sa iyo yan. Paumanin po. Ang naalala ko, nahulog ako sa bangin. Nasugatan ka lang sa braso. Maliban dyan, wala ka na dapat alalahanin. Marami pong salamat. Pero, pasensya na. Kailangan ko na pong umalis. Maaari niyo po bang ituro ang daan palabas? Saan po ang daan? May bahid ng dugo ang iyong mga kamay. Subalit nararamdaman ko na isa ka mabuting tao. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Kaawawang kapalaran mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Mahari pong ipaliwanag niyo? Bakit po ako naging kaawa-awa? Ano pong ibig sabihin nun? 3 babae. 3 babae ang may hawak sa takbo ng iyong buhay. Ang una ay ikaw ang papatay. Kahit labag sa iyo at sa kanyang gawin yon. Ang ikalawang babae, ililigtas mo, subalit dahil sa iyo mamamatay siya. Ang ikatlong magiging dahilan ng iyong kamatayan. Subalit marami siyang buhay na ililigtas. Sabihin niyo sa akin, anong dapat kong gawin? Paano ko may iwasang mangyari ang bagay na yan? Iwasan mo makatagpo ang 3 babae. Pero paano po? Paano ko iiwasan makatagpo ang unang babae? Ang unang babae natagpuan mo na. Kaya ako nasabing kaawa-awa ka naman. Paano yung ikalawang babae? Hindi. Yung ikatlong magiging dahilan ng aking kamatayan. Kung ganun, kung mamatay ako dahil sa kanya, paano ko maiiwasan matagpuan ang ikatlong babae? Makakaligtas ka sa pangatlo kung may iwasan mong ikalawa. Paano? Sabihin niyo na sa akin. Paano ko maiiwasan ang ikalawa? Sabihin niyo na po sa akin. Pero, ano ibig sabihin ng mga to? Nawala siya. Asan kayo? Sagutin niyo ako! Sabihin niyo sa akin! Sabihin niyo! Sumagot kayo! Ano pong ibig sabihin yan? Itong una, Gyum, ang ibig sabihin, isang walang galang kung magsalita. Itong ikalawa, Sun, nagpapakita ng pagiging mahinahon. At itong ikatlo, Ho, naglalarawan ng kabutihan. Lahat ito, babae ang kinakatawan. Kung gano'n ang unang babae walang galang, mahinahon ang ikalawa, ang pangatlo'y mabuti. May kakilala ka bang nagtataglay ng nabanggit ko? Wala po akong alam. Kapag may gustong ipasang lihim na mensahe sa tao ang mga pantas, gumagamit sila ng handyang. Ano pong lihim yun? Hindi mo alam kung ano. Pag binasag ang mga kataga sa handyang at pinarapiraso ang mga bahagi nito, mababago ang kataga at mabubunyag ang isang sikreto. Halimbawa, sinabi ng ilan na ang anak ng puno ang nakatakdang mamuno sa atin. Isang puno at isang anak. Ang ibig sabihin nito ay Yi, sila ang nakatakdang maging pinuno. Kung ganun, ano pong nililihim ng mga katagang yan? Ang unang kataga,
Nagpapahiwatig ng isang babae na nakatagpo mo ngayong araw. Maaaring kaibigan o kaya kakilala mo pa lang. Kailan mo pa ba ito nakuha? Kahapon ko lang po nakuha. Kung kahapon mo lang ito nakuha, may babae ka bang nakatagpo kahapon? Hindi maikakaila sa iyong mukha na may nakatagpo kang babae kahapon. Ibig sabihin lumipas na ang babaeng unang nasulat dito. Itong ikalawa naman, may kaugnayan sa sapa at ulo. At itong ikatlo, may malaking kaugnayan sa babae at anak. Kung ganon, ang unang babaeng tinutukoy sa nakasulat ay si Rene yun. Pero, paano yung ikalawa at ikatlong babae? Sino sila? Asan kayo? Sabihin niyo sa akin! Sandali! Sabihin, mawa kayo. Sabihin niyo na! Huwag niyo ako iwan! Sabihin niyo sa akin! Huwag kayong umalis! Binabangungot ka na naman ba? 14 na taon na nakaraan yun. May nakilala ka na bang katulad na sinabi ni Ermitanyo? Dahil doon, hindi ka pa rin nag-aasawa hanggang ngayon. Malapit ka na mag-40. Hindi ka interesado makipagkilala sa mga babae. Ang sabi mo sa akin nun, balak mo nang iwan ang pagiging kapitan. Chunso, pinihirapan mo lang ang sarili mo niyan. Wala tayong kasalanan. Dala yun na pagbabago ng panahon. Hindi mo yung mapipigilan. Nagbago ng harap dinastiya. Bakit ayaw mo makinig sa sinasabi ko? Kung tuluyan mo tatalikuran ng pagiging isang kapitan, paano mo bubuhayin ang sarili mo na marangal? Kailangan ko na umalis. Umalis? Kailan? Pagkatapos sa mga gawain ko. Bukas ng umaga. Nasisiraan ka na talaga ng bayat. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga mata niya. Sa akin siya huling tumingin bago siya bawian ng buhay. Ngayon naman, iba na ang hari. Napakalupit niya. Di ba? Nagawa niya ipapatay ang paboritong usa ng dating hari. Mapagiganti si Haring Yonsan. Nagawa rin papatay ng bagong hari ang kanyang guro na si Ginoong Jaseo. Nililipol niya ang lahat ng may kaugnayan sa dating hari. Paano pag nalaman niya ipinapatay din ng dating hari ang kanyang ina? Tiyak na gagantihan niya lahat ng may kaugnayan sa nangyaring yun.